Sa bahay, hindi makukumpleto yung kusina mo pag walang gas tube, gas rinse, o kahit na anong lutuan na pwede magamit dito sa kusina. Yung unit natin medyo bago pa siya. Nga lang, hirap niyang mag-ignite, hirap niyang magsindi. Kapag ganito yung problema sa stove nyo, dapat i-check mo muna yung kanyang mga igniter kung nag-i-spark pa ba siya. Kasi kung minsan, napuputol siya o kaya ginatngat ng daga o kaya natabas yung wire niya, kaya ayaw magsindi. So ito yung titingnan mo. Ito to siya. Kung nag-i-spark pa ba siya. Diliman lang natin ng konti para makita yung pag-spark. Ayan o, nag-spark siya. Ibig sabihin okay pa siya. Take note, huwag kang magpa-spark dito na nakabukas yung gas mo. Dapat nakasarado. For safety. Yung unit natin, since na medyo bago pa siya, wala tayong aayusin dito. Wala kayong aayusin dyan. I-adjust lang natin ng konti. Kung paano to siya gagawin, ito. Ito yung way para magawa mo ng mabilisan. Isang click lang. Isang click lang sa stove natin. Pag hindi to siya magawa, idol, na isang click lang, aakyat ako ng bundok. Doon ako magtanim ng kamote. Kamuting kahoy, kung ano-ano. Doon ako. Hindi na ako magre-repair. So ito, isang click lang yung gagawin natin. Diba sa kusina, ayaw natin yung paulit-ulit tayo magpa-start. Gusto natin yung mabilisang pagsindi agad para iwas hassle ba. Yung minsan ginagamitan pa natin ng posporo. Yung mga gun, anong tawag ito? Gun igniter. O kahit na yung minsan kandila pa. So ayaw natin yung ganun kasi doble hassle. Ito, ayan, umi-start na siya. Pero parang hindi siya tuloy-tuloy. Ayan, nakailang beses pa tayo nag-attempt. Dito wala talaga siya. Ayan. So pag ganito yung problema niyo, lalo na pag medyo matagal na yung or luma na yung unit natin, magka-problema talaga, magkaganito. Minsan naman yung bagong bili, mayroon ding ganyan na hirap siya i-ignite maski bago pa siya. Ganito lang yung gagawin mo. Punta ka dito sa may yung sa igniter niya, di ba? Chine-check na natin yan, nag-i-spark naman siya. Kala ko nga yun na yung problema, kaya ayaw magsindi agad. So dito tayo pupunta, itong butas na to. Ito siya, yung tinuro ko. Dapat ito siya, i-adjust natin to siya ng konti. Ito, medyo luma to siya heavy duty yung burner niya. Pero dito tayo focus, ito yung content ito kasi dito naka-label yung sa labasan ng apoy. Ito, dito naka-label sa baba medyo nasa baba siya nakatutok. Dapat iangat mo to siya ng konti. Ayan, huwag naman masyadong iangat kasi tatama yung gas dito sa kanyang takip. Dapat saktong-sakto lang yung para pumantay dito sa taas. Para pag sindi mo, direkta siyang tumama doon sa head cap natin. Ito, kagaya nito, dapat nakababa kasi ito siya. Dapat iangat mo yung ganyan. Lalo na pag mga heavy duty yung burner. Ito kasi siya, ayan masyadong mababa. Kaya iangat natin ng konti. Huwag naman sobra. Kasi hindi rin maganda pag sobra. Yung tamang-tama lang na ito, direkta dito sa taas. Kasi pag nasobrahan din, yung gas naman tatama dito sa kanyang body. So hindi rin maganda. So tamang-tama lang. Ganun lang yung pag-a-adjust ko. Dapat iangat mo yun para yung apoy direct dito sa head cap. Diba? One click lang. Ganun lang yung problema. Pero hindi lahat Hindi lahat ng stove ganito. Ganito yung problema. Ito kasi siya, dito ko nakita yung diferensya niya nakababa kasi yung niya sa pag-spark. Ayan one click lang siya. Basta tandaan mo lang yun pag medyo bago pa yung unit natin tapos nag-i-spark naman yung mga igniter niya pero hindi siya makuha ng isang attempt lang. Iangat mo lang to
Ayan, para yung butas niya, ito, diretso dyan sa taas. Hindi niya diretso doon sa baba. Ganun lang yung pag-adjust. Di ba wala ka namang inaayos? O napakasimple lang yan na gawin. Pero malaking tulong sa inyo. Lalo na sa mga walang alam. Yung may mga alam na, skip mo na lang yung mga video ko kasi sim lang tayo. So, ito para lang do sa mga kababayan natin na ganito yung problema sa stove niya. At madali lang aayusin. So, ang ibig sabihin nito, idol, hindi na tayo matutuloy sa bundok. Dito na tayo. Tuloy ang laban. Have a nice day.